Hello everyone! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-construct ng balance sheet. As you can see, itong balance sheet natin, meron siyang mga missing figures. So with the help ng ating financial ratio formulas at itong mga additional information natin, so makukuha natin itong mga missing figures natin, itong mga amount na nawawala. So let's start. So, unang-una, tandaan nyo pa ba yung ating accounting equation? So, di ba meron tayong accounting equation na tinuro sa atin nung first year pa lang tayo? So, ano nga yun? Ito yun. Asset is equal to liabilities plus equity. So, kailangan itong asset, so ibig sabihin itong formula, ang asset natin, lagi siyang equal dito sa sum ng liabilities and equities. So, kung mapapansin natin itong mga given natin, so given yung total liabilities and stockholder equity, so ito yan. So, 1,000. So, ibig sabihin nito, yung total assets natin, equal siya, so 1,000 din yon. Sulat natin. So, ang total assets natin ay 1,000. Ngayon naman, tignan natin itong mga additional information. So, sabi dito, ang working capital natin ay 200. So, ang formula for working capital is equal to current asset minus current liability. So, ano ba dito yung mga current asset natin dito sa given? So, sa asset, ang current asset natin, ito, cash. Itong ating accounts receivable, ayan, current asset yan. Tsaka itong inventory. Itong fixed asset, hindi yan current asset. So, dito naman sa kabila, ang current liability natin, ito. Yung accounts payable natin, tsaka short-term debt. Itong long-term, tsaka yung equity, hindi yan kasama sa current liability. So, ang given natin, working capital, 200. So, sulat natin siya. Working capital, 200. Yung current asset natin, so itong tatlo, hindi naman natin makukuha. Yan yung kukunin natin ngayon dito sa ating formula. Ngayon, ang current liability natin given. So, di ba dito ang current liability natin, itong accounts payable, 300, tsaka itong short-term debt na 100. So, pag-addin lang natin. So, 300 plus 100. Ayan. So, pag pinag-add natin, ang current asset natin ay equal siya sa 200 plus 400. So, tinranspose ko lang So, di ba ito, 300 plus 100, 400 yan. Ito, negative. Pag nilipat mo siya doon, edi magiging positive yan. So, magiging plus. So, ang current assets natin ay 600. So, ibig sabihin nito, ito daw palang cash, AR, tsaka inventory. Pag inad mo, 600 lahat yan. So, yan, 600 lahat to pag inad natin. So, next, given sa atin, quick ratio 1. Formula natin for quick ratio ay cash plus marketable securities plus AR over current liabilities. So, sulat na natin, ang quick ratio daw natin 1. Ang cash natin, so hindi siya given, cash. Sulat lang natin, cash. Yung marketable security, wala naman tayo dito, so ignore lang natin yan. Tapos yung AR natin, 80. Tapos, yung current liability natin, itong 300 tsaka 100. So, 400 yung current liability natin. Cross multiplication lang natin. Ayan, 400 is equal to cash plus 80. So, transpose lang natin. Ang cash natin equal siya sa 400 minus 80. Ang cash natin, 320. So, sulat na natin dito. Ang cash natin, 320. Diba, sabi kanina, yung current asset, 600. So, ito daw tatlong to, equal siya sa 600. Ang gagawin lang natin,
para makuha natin tong inventory, yung 600, ibawas natin tong cash tsaka ER. So, kunin natin 600 minus 320 minus 80. Ang inventory natin, 200. So, yan, meron na tayong inventory, 200. Ngayon naman, itong fixed asset, makukuha na rin natin siya kasi yun na lang ang kulang. Ang gagawin natin, i-work upward natin to. So, ang total asset natin, 1,000. Ang gagawin natin, ibabawas lang natin tong inventory, accounts receivable, tsaka cash para makuha natin tong fixed asset. So, gawin na natin. 1,000 less 320 less 80 less 200. So, ang fixed asset natin, 400. Tingnan nga natin kung tama na pag pinag-add natin lahat tong apat na to, equal siya sa 1,000. So, try natin. 320 plus 80 plus 200 plus 400. Ayan, tama. Total asset natin, 1,000. Ngayon, kunin naman natin tong sa liabilities and stockholder equity natin. So, tingnan natin additional information natin. Sabi dito, debt to equity ratio. So, debt to equity ratio daw natin 2.5. So, anong ibig sabihin nito? So, ibig sabihin nito, ang debt daw natin 2.5. Tapos, ang equity natin ay 1. Kasi di ba ibig sabihin nito, pag inano natin siya, nilagyan natin ng denominator, 2.5 over 1. So, kung i-apply natin dito, ang debt dito sa given, debt, utang. Ito yung accounts payable, short-term debt, long-term debt. So, ito, 2.5. Tapos, yung equity daw natin, 1. So, ayan, pag in-add mo, ibig sabihin, yung total liabilities and stockholder equity natin, 3.5 siya. So, ang gagawin natin para makuha natin yung equity, i-divide lang natin tong 1,000 sa 3.5, tas times 1. Gawin natin. So, 1,000, divide natin sa 3.5. So, pag times 1 mo, yan pa rin naman yung makukuha mo. So, ang equity natin ay, 285.71. Ngayon, kunin naman natin tong ating long-term debt. So, ganun pa rin, ang gagawin natin, 1,000, divide natin sa 3.5, tapos times natin sa 2.5. So, pag ginawa natin to, ang makukuha natin yung kabuuan nito, ha. Tapos, ang gagawin natin, i-deduct natin to para makuha natin yung long-term debt lang. So, gawin na natin. So, gawin natin 1,000. Divide natin sa 3.5. And then, times natin siya sa 2.5. Times 2.5. So, ito daw tatlong to, 714.2857. So, bawas lang natin yan para ang lumabas lang is yung long-term debt. So, less 300, less 100. Ang long-term debt natin ay 314.29. So, try nga natin, i-add natin sila kung magto-total ng 1,000. So, 300 plus 100 plus 314.29 plus 285.71. Uy, tama, 1,000. So, tignan din natin kung masasatisfy itong debt to equity ratio, ha. So, ibig sabihin, etong tatlong to, pag pinag-add mo, dinivide mo dito, 2.5. So, try natin, ha. 300 plus 100 plus 314.29. Divide natin siya sa 285.71. Ay, no, tama. Yung debt to equity ratio natin, 2.5. So, yan. Hopefully, may natutunan kayo and don't forget to like and subscribe.